Ganun talaga! WZ 540 on your radio. Payong Mediko mula sa eksperto. Kada linggo sa oras ng alas 4:15 hanggang alas 5:15 ng hapon, makakasama nyo si Dr. Benito Sunga. Payong Mediko mula sa eksperto. Magandang hapon po muli sa inyo lahat at welcome dito sa ating programang Payong Mediko mula sa eksperto. At sa ngalan po muli ng Doctors for Life Philippines, ng Catholic Physicians Guild of the Philippines, ito po muli at of course, ang ating Commission on Healthcare ng Diocese sa Baguio. Ito po si Dr. Benito Sunga na nag-aanyaya sa inyo. Samahan kami sa loob ng isang oras na talakayan Wala, no? Okay. So magandang hapon po muli sa inyo lahat at welcome dito sa ating programang Payong Mediko mula sa eksperto. At sa ngalan po muli ng Doctors for Life Philippines and the Catholic Physicians Guild and of course ng Commission on Healthcare ng Diocese sa Baguio, inaanyayahan namin kayo na magsama-sama tayo muli sa isang oras na talakayan patungkol sa ating kalusugan. Okay, so mapalad tayo ngayong hapon at tayo meron panauhin dito na isang doktor siya po pero hindi ng Doctor of Medicine, siya is Doctor of Philosophy in Education. Okay, siya ay nagtapos sa University of Navarra sa Pamplona, Spain at meron siyang MBA din sa University of the Philippines. Siya ay well known being a values formation and ethics consultant. At ang ating topic ngayong hapon na ito ay may kinalaman sa mental health. Alam niyo naman, sa ating kalusugan, importante ang ating pag-iisip at saka ang ating mental condition. At dito ay maraming maitutulong sa atin at maibabahagi si Dr. Zenon Arthur Udani. So, Doc Zen, bumati ka naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live ng Mountain Province Broadcasting Corporation. Unang-una, Doc Benny, maraming salamat sa pagkakataon na ito na makapiling ka at makasama dito sa programang ito. At good afternoon sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong probinsya ng Benguet, no? At saka sa buong bansa, no? Hopefully narinig ng buong bansa, Mountain Province, no? So maraming salamat po at sana sabayan niyo kami habang nandito kami talakayin ang kahalagaan ng mental health, lalong-lalo na ang kahalagaan ng gratitude or attitude of gratitude sa ating buhay, no? Okay, Doc Zen, sa iyong pagtuturo, sa iyong pagsasaliksik, no? Ano ba ang palagay mo ang maitutulong mo o sa iyong mga research works? Ano maitutulong mo sa maipapayo natin sa ating mga tagapakinig na makakasuporta sa kanilang mental health o ang estado ng kanilang kaisipan? Well, actually sa aking sa aking trabaho, based on research na rin nagawa ko sa mga nakaraang taon, napakahalaga ho ng attitude of gratitude. Ibig sabihin yung pananaw natin sa buhay na mapagpasalamat tayo dahil kung tutuusin, napakaraming bagay na dapat tayong maging thankful or grateful, no? So gratitude. Pasasalamat. Yes, no? Okay. Unang-una na may buhay tayo, no? Okay. Well, ano pa man yung buhay natin ngayon, ano man yung kondisyon natin ngayon, there are always reasons to be grateful. Of course. Oh. So, when it comes to gratitude, itong being thankful, etc., may kinalaman ito sa physical health, no? Dahil na ito pagka masaya ang isang tao o palagi nagpapasalamat, ang epekto nito sa katawan may mga hormones tayo na nag-i-improve at nakakatulong dito sa ating emotional stability, sa ating pagtulog, nawawala yung mga depression, gumaganda nawawala yung mga anxiety. So, sa iyong pananaliksik, how can gratitude, yung attitude ng gratitude o yung tayo ay palagi nagpapasalamat o tumatanaw ng utang na loob, paano ito nakakatulong sa mental health? Okay, so actually, hindi na tayo dadako sa mga technical terms, no? Yung mga obvious na lang, di ba? Ang tao kapag grateful siya, unang-una, ang tendency natin is to count our blessings.
Count our blessings. Kasi mapapansin natin yung mga sitwasyon, yung mga pagkakataon na hindi tayo grateful, nakakalimutan nating magpasalamat sa iba or tanawin yung utang na loob sa iba, we tend to focus on the negative. Mhm. We tend to focus on the negative, no? Pero kung sasadyain natin, gugustuhin natin maging mas masaya, ayon nga sa pananaliksik, ayon din sa ating, sa ating experience, the more grateful we are, the happier we are. Alam naman natin, ang gratitude din, hindi lang attitude yan. Yung spectrum actually in gratitude, from moods, from feelings, emotions, state, disposition, habit, up to yung level ng virtue na parang second nature na sa atin. So, ibig sabihin, it can affect the way we feel. It actually, being grateful, yung mga positive hormones, the hormones of happiness actually are triggered, no? So mas masaya tayo. So the more grateful we are, the happier we become. Halimbawa na lang, okay? Pag nagpasalamat ka sa isang tao, makita mo na yung reaction niya ngumingiti. Ngumingiti, smiling, ha? Okay. In fact, that's one of the more physical, obvious physical indications of a grateful person. Yung marunong siyang ngumiti or madalas ngumiti. No? Alam mo, Doc Benny, nung nasa Macau ako, because I spent more than 15 years sa Macau. Tuwing nagbabasa ako ng mga balita tungkol sa Pilipinas, lalo na pag may mga sakuna, different types of, these calamities, minsan yung media interview nila yung mga Pilipino. Mm-mm. Ito yung mga naging biktima, no? Despite all the sufferings they have been through, hindi nila nakakalimutan magpasalamat. Magpasalamat sa Diyos. Mm-mm. Magpasalamat sa Diyos. And many times, these are really, para sa akin, very moving ito. Kasi itong mga taong ito, of course, meron yung mga nagre-reklamo, but in general, yung mga naririnig ko sa media, people are still grateful na buhay pa sila, na, ibig sabihin, hindi nagwawakas yung buhay nila doon. Isang trait ng Pilipino yan, eh. Kita mo, kahit na nasalantanan, nawala na ng bahay, nagpapasalamat pa sila, nakangiti pa kung minsan. That's why hindi maintindihan minsan ng iba tol. Of course, ang pinakamalaking factor siguro dyan, the fact na naniniwala tayo na may Diyos. Yeah. Nasandigan ng buhay natin yung Diyos. Palagi nila sinasabi, salamat na lang sa Diyos. At no? kami buhay pa. Kahit nawala na yung bahay nila. Yeah. And for many people, in fact, that could be a puzzle or confusing, but in general, I think ang experience mo niya, pag nakakita ka niyan, inspiring. That's true. And many times, that's actually a very concrete way of, tinatawag nating apostolate, di ba? Hindi man sila nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi man nila hinahikayat yung iba na maging Kristiyano, Katoliko, but the mere fact na yung reaction nila sa buhay, kinikilala ang isang bathala, isang Diyos, no? So nakikita doon sa behavior nila mismo, no? And that's why makikita rin natin maraming mga vloggers ang pumupunta dito, mga foreign vloggers, dumadako sa Pilipinas, di ba? Ang madalas sinasabi nila, nandito sila dahil masayahin yung mga Pilipino. They're very sociable, no? Madaling pakasamahan. They're welcome, no? So gratitude actually doesn't just affect yung physical natin. Alam niyo nung Doc Benny, nung pandemic nga, may mga webinars ako tungkol sa self-care, no? And meron akong dinevelop na model when it comes to taking care of oneself. Yung tinatawag kong SPEM, SPEM. Ano ibig sabihin nito? SPEM kasi Latin for hope, di ba? So acronym ito. Yung S is yung will take care of your spiritual. Okay. S is for spiritual. Yung P is for the physical. Physical. Okay. Yung E naman is emotional. Okay. And the last one, yung M is mental. So SPEM. So of course, marami tayong dimension ng buhay, pati yung financial, intellectual, etc. But somehow, kung gusto natin mag-focus sa, siguro, kaunti lang na affected yung iba, focus on the spiritual, physical, emotional and mental. And dito ko madalas banggitin nga yung kahalagaan ng gratitude. Kasi even yung salitang gratitude actually magmumula sa Latin yan, sa wikang Latin na gratus, gratia, which means thanksgiving. No? In fact, tayong mga Katoliko nga, pag di ba yung dumadalo tayo sa misa tuwing linggo, minsan sa labas ng linggo, yung salitang Eucharist, Thanksgiving yun, di ba? Greek word for Eucharisteo. Eucharist, no? Okay. And then marami rin, of course, yung mga sa literature, even mga santo rin na nagsabi that, okay, well, giving thanks is something which precisely brings us more blessing. Kasi pinaka-fundamental sa attitude of gratitude ay yung rine-recognize natin na nabiyayaan tayo.
na meron nagmagandang loob na siguro naawa sa atin o tinulungan tayo. At itong tumulong na ito, hindi humihingi ng kapalit. And of course, yung pinaka dapat nating pasalamatan yung Diyos. Yung Diyos hindi humihingi ng kapalit sa lahat ng binigay sa atin. In fact, many times sa buhay ka, many times sinasabi ko sa Diyos sa aking dasal, Lord, salamat po sa lahat ng binigay niyo sa akin. Lalong-lalo na po, yung mga hindi ko alam. Kasi I'm sure, marami tayong bagay na experience, natatanggap natin, pero hindi natin alam na binigay sa atin. Marami siguro mga aksidenteng hindi nangyari dahil hindi pinahintulutan ng Diyos. Siguro tinulungan tayo ng guardian angel natin, hindi nangyari. There's so many things that we have to be grateful about. And I'm sure, maraming tao tumutulong sa atin na hindi pinapaalam sa atin na tinulungan tayo. Mm-mm. And ganun, di ba, marami dyan yung mga donors din na nagbibigay ng tulong na ayaw pa alam na nagbigay sila. And many times, in fact, ito nga yung pag sinabi mo sa magulang, siguro sa ibang pamilya, hindi natural yung magpasalamat. Pero kung marinig ng mga magulang na, Mami, Daddy, Nanay, Tatay, maraming salamat sa ginawa nyo. Talagang mamumove sila, iiyak sila sa tuwa. Because gratitude is many times perhaps not expressed in words. But just like the 5 languages of love, gratitude also shares those languages. Ibig sabihin yung physical, yung verbal, yung words, yung sense of touch, yung sense of presence na andyan ka, at saka yung sense of yung spirit of service as an act of love or gratitude. Ano mo, Doc Sen, palagay ko karamihan ng Pilipino hindi automatic o hindi habit sa kanila yung pasasalamat eh. Well, actually, hindi lang mga Pilipino, yung mga estudyante ko nun sa Macau, yung mga Macau residents, no, tsaka yung mga taga-mainland Chinese, tinatanong nga sa kanila, well, nagpapasalamat ba kayo sa magulang nyo? Madalas, hindi nila nasasabing verbally, hindi nila i-express verbally. Ipinapakita nila sa pamagitan ng pag-aaral na mabuti, pagtulong sa bahay, ganyan, di ba? Pero hindi verbally na itra-transmit sa kanilang mga magulang, no? Doc Sen, alam mo dito sa mental health, no, kung pupunta tayo sa simptomas, ang isang mga pathological symptoms nito mental health, usually pinaka-common, no, yung anxiety, no, yung depression, yung lack of sleep o yung sleep disorders, no, itong mga ito. Do you have examples sa inyong research na when it comes to gratitude, how this can reverse or affect these symptoms neto ng mental health? Yung gratitude kasi sa larangan ng research nga, unang ginamit ito as an intervention sa clinical psychology, no? Clinical psychology, okay. Well, ito yung cases na kunwari yung mga taong may mga terminal diseases, no? Sabihin, ginagamit yung gratitude para siguro matulungan yung mga tao na, okay, sa halip na mag-focus doon sa sakit nila, mag-focus doon sa terminal illness nila, focus on the things that they should still be grateful about, no? Isa sa mga research na ginawa ng estudyante ko, ito yung case ng estudyante ko sa Honors College ng University of Macau. Nag-decision siya, okay, ayaw ko na ituloy yung programa. Lumapit sa akin yung dean bilang isang teacher niya sa leadership development. Sabi niya, pwede ba natin tulungan ito? Sa halip na hindi siya umattend ng klase, bigyan mo na lang ng research. Ayun nga yung ginawa ko. So ito yung case na kung saan yung lola niya may cancer. A few months before that, yung auntie niya namatay ng cancer. So parang naging disposition ng lola ngayon, wala ko siguring dahilan kung bakit namatay yung anak ko. Mm-hmm. At itong estudyante ko na babae, siya yung apo. Sabi niya, well, the day will come na ako yung susunod. Dahil na-cancer, na mama ng cancer. Nagka-cancer yung lola ko, namatay yung auntie ko sa cancer, baka yung susunod. So yung ginawa ko, sabi niya, suggestion ko sa kanya, okay, hindi ka na kailangan pumasok. Dahil alam kong kailangan ka pumunta sa mainland China. Kasi sa Macau siya nag-aaral. No? Gawa ka na lang ng research. Tingnan mo ano ba yung posibleng implikasyon or yung kabutihan na may dudulot ng attitude of gratitude. Lalong-lalo na sa may mga sakit at sa mga may kamag-anak na may sakit doon sa hospital na yon. So she did the research, no? I think for 3 months siguro yun. Then after that, binigay niya sa akin yung findings niya. And before that, she wrote a letter thanking me for the opportunity to continue, no? Kasi hindi ko na siya binigyan ng
assignment, binigyan ko siya ng grade. In fact, very good grade, no? For doing that research. Ang basic finding ito, no, specifically, yung nangyari sa pamilya niya. Kasi ganito nangyari ngayon. Yung lola na ito, sa China kasi usually mga one child yan, pero ito kasi sila yung older generations, maraming mga One anak. child policy ng China. No, pero ito, dahil older generation, maraming uncle at auntie siya. No? So itong mga anak ng lola, isa-isang lumapit sa lola. Alam mo ginawa nila, Doc Benny? Isa-isang nagpasalamat sa nanay nila. Aha. Kasi, di ba, ang focus siguro ng karamihan, yung may sakit, mamamatay na siya. But hindi ang ginawa nila, naglakas loob sila, isa-isa lumapit. Nanay, salamat po sa mga ginawa niyo. Salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. And that changed the mood of the whole family. And ganun din, I think, yung naging resulta. Kasi in-interview rin niya yung mga ibang mga may sakit, yung mga relatives na may sakit. Which means, okay, siguro sabihin natin, temporary lang yung resulta ng ng attitude, ng gratitude, expressions of gratitude. Pero posible ring maging lasting yung impact niyan. Kasi yung pananaw nila sa buhay na bago. Or yung focus nila na bago. Sa halip na focus mo lang yung negative, naging focus mo ngayon yung positive. In fact, kung titingin tayo sa ating paligid, madalas, makikita natin yung may mga tao, maraming taong ganito Nagtataka tayo, bakit itong taong to ang hirap-hirap na masaya pa? Bakit itong security guard na ito, itong janitress na ito, itong waiter na ito, ang saya-saya, ang hirap naman ng buhay niya. Parang yung judgment natin tuloy, well, wala kang karapatang maging masaya dahil mahirap ka but when you look at it, surely itong mga taong ito, pag tinanong natin, sasabihin nila, kahit na ganito yung buhay ko, papasalamat ako dahil andyan po yung pamilya ko, dahil andyan yung mga anak ko. Hindi naman ko kailangan maging ganito. Of course, maging mayaman kung you have more means, no? Pero sasabihin siguro nila, hindi naman kondisyon yung maging mayaman ka o maging ganito ka para maging masaya. So, ang nagiging daan nun ng kanilang pagiging appreciative, yung gratitude na yon, yung pasasalamat sa poong may kapal. Sa Diyos on what they have. They count their blessings. Yes. Pero ito nga, hindi lang yon. Kahit ang tao hindi naniniwala sa Diyos, there's still a human value or importance for gratitude. Kasi itong mga mainland Chinese, wala naman silang... Okay, so ano ang findings mo dito sa mga hindi naniniwala sa Diyos? Ano yung kanilang pinapasalamatan? Well, basically, yung the persons that they owe life to, no? Diba? Nagmula sa lola nila. And the fact na marami silang ginawa. So which means, the most natural thing to do is kapag may kabutihang ginawa ang tao sa'yo, yung magpasalamat ka. The worst thing that perhaps, among the worst things that you can experience is yung tao hindi nagpasalamat. Hindi nagpasalamat. Di ba yung sa parable nung di ba pinagaling ng Diyos, di ba? Mga 2 weeks ago lamang yan. Oh, di ba yung mga lepers? Isa lang bumalik. Isa lang bumalik na pinagaling niya ng ketong. No? Even yung Diyos, Jesus, kahit na Diyos na siya, nagtanong pa rin, nasaan yung iba? So even Christ was expecting itong ating gratitude o pasasalamat. No? Kasi kung titignan natin, Christ is perfect God and perfect man. Perfect man, no? Alam mo, Doc Benny, yung sa research ng gratitude research, siguro maganda rin pong ibahagi ito. Related po dito yung recognition and appreciation. Di ba meron tayong mga recognition day sa mga sa kumpanya, graduation, mga ganon. Meron din yung appreciation. Yung recognition, usually, ang focus po ng recognition ay sa ginawa ng tao. Yung achievement niya. Yung achievement. Ang focus ng appreciation, yung tao. That's why it's more powerful and more impactful pag sinabi mo sa tao, I appreciate what you have done. More impactful, more important, mas matindi yung dating kaysa dun sinabi mong thank you. Because appreciation is a powerful word. Rine-recognize mo yung tao. Minsan kahit walang nagawa yung tao para sa iyo, but the fact that he's there, halimbawa na lang, you appreciate yung apo mo na nagbibigay sa iyo. Yung bata yun, di ba, wala namang bata pa, wala namang binibigay na physical gifts para sa iyo siguro. But the fact that the person, the kid, yung apo brings joy to you, and you appreciate that. So dito sa gratitude, dinifferentiate mo yung nire-recognize o yung achievement tapos yung appreciation.
sa recognition, masasabi mo lang, salamat, thank you. Pero yung I appreciate it, talagang mas matimbang yun Mas kaysa sa matimbang. thank you. Meron ba tayong Tagalog doon sa I really appreciate it o imbis na salamat lamang? Well, actually, ini-express natin siguro yan. Yung minsan sinasabi, nagagalak ako sa ginawa mo. Talagang lubusan akong nasisiyahan. So we Okay. connect that to yung kasiyahan na idudulot sa atin. No? Okay. Okay, na idudulot sa atin. No? Many times yung madalas nga sinasabi ko sa mga estudyante ko, one of the exercises na pinagagawa ko sa mga estudyante or minsan sa mga kumpanyang binibigyan ko ng mga seminars, I give them this exercise. Sabi ko sa kanila, okay, I'll give you 3 minutes. Think of a person who has made a very powerful, positive impact in your life. Whether it's, your teacher, family, parents, etc. Condition is the person has to be alive. And then another condition is pwede mo siyang padalan ng text message right now. So ginagawa nila lang yun. No? So they compose the message. No? And many times, Nagte-text sila doon sa message. Nagpapasalamat. Bumabalik. No? Okay. And then many times, naiiyak sila. Lalong-lalo na siguro yung nakatanggap. And in some cases, a few cases, nagtataka sila. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Lalo na yung mga mainland Chinese. I had 2 students na taga mainland China, lalaki. Yung naging reply ng tatay dahil hindi nga sanay na makatanggap ng note of gratitude. Anak, may problema ka ba? May negative na kagad. May negative na kagad. Naiisip, no? Oo, naiisip. But in general, when we express sincere gratitude, yun. Sa mga coaching at mentoring sessions ko with my friends who are, professionals, mga fathers, I would tell them many times, write a note of gratitude to your wife. And of course, the teachers that I would give seminars to, okay, write a note of gratitude to your husband. Because the more you show appreciation to people, the more precisely you express to them that you value them. You value the relationships. Minsan, nagbigay ako ng short session sa mga officers ng UP Junior Finance Association. No? Small group lang. Then, pinagawa ko ng exercise na to. Yung isa sa mga estudyante, sinabi niya sa akin, Sir, nagpadala po ako ng message sa aking nanay. Nagpadala ng text message, salamat inay. Oh, tapos ang sabi ng nanay, okay, tonight, let's have dinner. Di ba? Maganda epekto nun. Maganda sa epekto. nanay. So kahit na sabihin natin, simple lang na mag-dinner, but the mere fact na yung being more grateful strengthens relationships, improves the moods of people, changes, for instance, the way you look at others or the way you look at life. It's something which we should give a chance in our life. No? So ito magandang epekto, Doc Sen, ulitin mo yan para madinig ng mga tagapakinig natin yung naging epekto do sa research mo. It strengthens relationship, no? It improves the mood. Yes. At saka ano yung pangatlo sinabi mo? Well, obviously, it improves also our outlook towards life. No? Our outlook towards life. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Well, siguro isipin natin ngayon, napakaraming problema. Masyado tayong agrabyado sa mga nangyari ngayon, di ba? But again, of course, we can worry about the things that we cannot control, no? Pero nasa atin din yun kasi kung hayaan natin tumaapektuhan tayo, it can affect definitely our mental health, our level of trust towards other people, our attitudes towards our life and our family, no? But isipin na lang natin, sabihin natin sa ating pamilya lang, the more we show appreciation to the members of the family. Halimbawa na lang, pagdating mo sa bahay, thank you. Or you can show your gratitude by sabihin natin sa mga mag-asawa, sa mga husbands, Mr. Tonight, magdala ka ng flower. Ano ba naman yan, di ba? Let's face it, among women, di ba? Many times, it's the meaning that you attach to the material gifts that you give, no? I mean, men and women, they look at things differently, no? Siguro sa men, they don't attach too much meaning to things, but women attach meaning to things, no? And appreciation precisely, ito yung isa sa malaking bagay na pwede natin gawin. Very common yan sa mga kalalakihan. Pag dumating sa bahay, pagod na pagod, sa buong araw na pagtatrabaho, syempre pagdating doon parang human nature na yun na hindi na babatiin, etc. Mahiga na lang o kung minsan magagalit pa, madali mainis, mga ganon. Pero ang sinasabi mo, magandang epekto nito kung
ipapakita natin yung ating pasasalamat o sense of attitude of gratitude sa ating mga sa nadatnan natin sa bahay, malaking improvement nito sa pagsasama po at pati sa mood noong asawa niya. Of course, madalas titingnan natin hindi madaling mag-thank you, di ba? That's true. Lalong-lalo na kung meron tayong mga biases, meron tayong mga hang-ups. Okay, ginawa niya sa akin to noon, ganito siya, di ba? Alam natin yung silent treatment, di ba? Whether it's the wife or yung mister o hindi nagpapansinan. But siguro, many times, it's just a word of appreciation, a deed of appreciation that can change things, no? Halimbawa na lang sa tatay, di ba? Alam natin yung 5 languages of love, 5 languages of gratitude. Spirit of service is one of the language of love. It's a language of love. It's also Spirit of service. Oh. It's also a language of gratitude. Kaya nga sabi mo, Doc Ben, hindi ba pag-uwi ng tatay, salip na, okay, pagsilbihan niyo ako, pagod na ako. Simpleng gawin niya lang siguro, okay, tingnan niya ano ba yung maitutulong niya, kahit maliit na bagay lang. Ano ba yung maitutulong niya sa misis, no? Kasi kung tutusin natin yung trabaho ng misis na full-time sa bahay, it's also a full-time work. Which we don't realize, no? Yung mga kalalakihan, hindi nare-realize yun, yung hirap ng trabaho ng isang may bahay, no? Right, no? Sa yung buong araw na nagtatrabaho, akala natin tayo lang nagtatrabaho mga kalalakihan. Pero yung buong araw na pagtatrabaho ng mga misis natin sa bahay, napakalaking pasanin din yun. Yeah. Actually, I would refer to it as a mini MBA, yung trabaho ng misis. Kasi HR, Human Resource Management, diba? Dealing with the kids, dealing with the in-laws, dealing with the helpers, dealing with everyone. Tao yun. Diba? Dealing with the house itself. Dealing with the house. Financial management, yung budgeting. So, paano mo yung pinagkakasya lahat, diba? Pagluluto, production management, diba? So, ibig sabihin, all the functional areas of business nandun sa bahay, diba? Ginagawa niya. Talaga may master sila ng business administration talaga. MBA na, no? And the thing sa kanila, it's a job na 24/7. Hindi mo sinasabing 8 hours lang nanay It's ako, true. misis ako. Very true. 24/7 na nanay sila, misis, di ba? And they do all the roles of, perhaps anyone else could do in life, no? So sa iyong research, itong yung attitude ng gratitude o yung paggawa, yung pagpapakita ng appreciation o yung gratitude sa bahay na pag dumarating tayo sa bahay sa mga anak natin, sa ating mga asawa, malaki ang epekto sa mental health ng pamilya. Malaki ang epekto niyan kasi tutusin natin yung attitude of gratitude also, it leads to yung tinatawag nating conversations, meaningful conversations. Alam mo, pag-uusap. Right. Nung Doc Benny, a few years ago, umattend ako ng isang online coaching coaching workshop, no. So 6 months yata ito. Yung namin, yung master teacher namin, taga New York siya, no. One of the best life coaches sa buong mundo. And meron siyang binahagi sa amin na framework na magandang isa-isip. Sabi nga niya, kung gusto mong baguhin ang kultura ng isang organisasyon, kultura ng isang kumpanya, pamilya, etc., any human organization, bumaba ka sa level of relationships. So if you want to improve a culture, tingnan mo yung relationships ng mga tao. Improve on that. But paano natin binabago, pinagbubuti ang relationships? Check the conversations. Kasi kung walang conversations, wala yung kultura. I mean, walang family, di ba? But if the conversations are more meaningful, ibig sabihin nag-uusap sila, mas meaningful yung relationships. Mas nagiging healthy yung kultura ng kumpanya. Of course, nowadays, mas challenging yan. Tama ka dyan, Doc Sen, no? Dahil na talagang sa pamilya ngayon because of this, yung ating surroundings, no? Yung mga techs, mga gadgets, mga TV, mga laptops na ganyan, nawawala na yung pag-uusap sa pamilya. Kung minsan kahit nasa hapagkainan, no, nagdi-dinner na kayo o nagla-lunch kayo, nagbe-breakfast, may kanya-kanyang time para doon sa gadget. Right. Walang meaningful conversation. So sa iyong research ito, nakakatulong ito sa pag-improve ng mental health ng Definitely. pamilya. Kasi Doc Benny, pag hindi ka pinansin, anong epekto sa iyo? Of course, no. Di ba ngayon ang problema many times it's the loneliness, no? Di ba in recent cases may mga nabalitaan tayo. Bakit ba nangyari ito sa batang ito? Ano kaya nangyari? No? Siguro nag-isa siya, siguro hindi na, tinatawag nga nating spiritual accompaniment, siguro wala nun, no?
So, importante yung may meaningful conversations. And many times, lalo na sa mga magulang po, siguro ito yung mahirap magawin. Importante po yung learning how to listen. Kasi hindi minsan pag yung magulang ayaw yung anak, nangyayari sa buhay ng anak, madalas nasa sermonan, ganito, ganyan. So mas madalas, walang communication talaga. Very interesting, Doc Benny. Yung salitang listen, yung mga letra nun, L-I-S-T-E-N. kapareho nung salitang silent. Mhm. Sometimes, listening means we have to be silent. Be there, be present. Pakinggan natin yung mga bata, no? Or kung boss ka sa isang kumpanya, let's learn to be silent sometimes, no? Palagi ko kinakailan talaga. How can you listen if you will not first be silent? No? Precisely, no? Kasi madalas meron tayong di ba, pag lalo na yung mga adults, meron na akong solusyon sa problemang 'yan. So sa halip na makinig, di ba? Salita ng salita, no? O sa halip na mag-empathize, yung sasabi na natin doon sa iba, whether ito yung anak mo, misis mo, mister mo, o yung mga kasambahay mo, o yung mga employees mo, hindi natin mapapakinggan yung iba, hindi natin sila maintindihan kung hindi tayo matututong makinig, kung hindi tayo matututo minsan maging silent, maging tahimik. Kaya nga yung one of the languages of love and also gratitude is yung accompaniment. Di ba po madalas sinasabi ng mga magulang, anak, tandaan mo lang, andyan kami palagi. So parang sinasabi nila, we're always there kahit hindi mo kami physically nakikita, andyan kami. So parang sinasabi nila, andyan kami palagi, nakikinig sa'yo, sumusubaybay sa'yo. And many times siguro yung, sabi natin, siguro busy yung mga anak sa gadgets, sa halip na sermonan, just be there siguro. Show interest, kung ano man yung nangyari sa'yo. Of course, siguro mahirap mag-connect or mag-engage sa kanila, but just be there, be present with them. And that perhaps could make a lot of impact. And that's why, in tapping into gratitude as an intervention, as a means para pagbutihin, pag-usayin o tulungan yung sabihin natin yung mental health ng tao, importante po yung physical presence, importante po yung disposition natin sa iba, yung pananaw natin sa iba, na mas understanding tayo, mas makinig tayo. But the most important thing siguro is to pray a lot. Because prayer is a very powerful intervention. Of course, in anything, no? In anything. Lalo tayong mga Katoliko po, napakarami nating pamamaraan para magdasal. Andyan po yung misa na siyang talagang pinakasentro ng ating buhay. Rosario, devotions. Devotions, yung mga sacraments, yung mga sacramentals din. Alam mo, Doc Benny, sa isang programa sa isang Facebook live na pakinggan ko recently, sabi ng isang pare na exorcist, no? Mhm. Sabi nga niya, okay, minsan yung problem ng mental health, hindi lang mental eh. It could be spiritual. And he went on to say na importante yung sa buhay natin, hindi lang yung mga sacraments, pati yung mga sacramentals. Kasi sabi nga niya, maaring sa isang bahay, sa isang kwarto, infested siya. Ibig sabihin, with evil spirits, with the devil. No? Meron siyang sinight na case na isang lalaki na mabait naman yung bata, no? Pero dahil nga infested yung room na tinitira niya, siguro umuo pa doon. One time yata parang naisipan niya mag-suicide. Buti na lang hindi natuluyan. Nung in-interview ng parang ito, tinanong siya, talaga bang inisipan mong bawian mag-suicide? Sabi niya, hindi po. So which means sabi niya, ay nga, most likely baka infested yung room. So sabi niya, napakahalaga, sabi nitong paring ito, napakahalaga ng mga sacramentals. Yung rosaryo, yung paggamit ng holy water, of course, yung mga sacred images na meron tayo, which remind us to pray, remind us to ask help from the saints who are our allies, ng mga tulong natin. The church recognizes that. Dahil kahit ngayon sa lahat ng mga diocese, meron silang ina-assign na parish or diocesan exorcist. Ito sinasabi mo, si Father Siquia is one of the best, well-known dito sa ating bansa. Okay, so bago tayo magpatuloy, Doc Sen, kung sakali pong kayo merong katanungan kay Dr. Udani dito, maaari kayo mag-text sa ating usual number na 0939-536-2991. Ulitin ko po yung 0939-536-2991.
Okay. So, Doc Zen, ito sa nabanggit mong ito, yung meaningful conversation, tapos yung you have to listen, no, in order for you to be able to really know what's wrong, what's going on with the child. Ito ay nakakatulong na marami dahil isang problema dito sa ating lungsod ngayon ay yung tumataas na kaso ng suicide. Lalo na nung COVID times, no? Itong suicide na ito. Pero siguro nga kung talagang ganong nag-uusap ang pamilya, madidetect mo kagad eh. Kung ikaw, if you really listen, no? If you stay silent and listen to your children, yung para sa mga magulang natin, makukuha mo yun, mapipick up mo kung meron nagiging problema doon sa anak. Well, actually, Doc Benny, kung titingnan natin, ito yung mga isa sa mga bagay na within our reach. Ibig sabihin yung bigyan ng panahon yung mga kabataan, bigyan ng mas magandang panahon, mas meaningful na panahon yung mga anak na magkaroon ng conversation sa mga magulang. Siguro mas mahirap ngayon dahil mas gusto ng bata na kasama yung mga peers nila, di ba? Different generations, gusto nila magkakasama sila. Pero hanggat hindi tayo nga bumibitaw, hindi tayo, sabihin natin, we never give up on children, pwede natin gawin yun. Siguro mas mahirap dahil sa age gap, dahil sa mga iba rin yung mga, let's say, mga gusto nila. But parents reaching out to the children is always something that will always be valuable in different ways. Minsan siguro magpapasensya sila dahil hindi sila pinapansin, dahil hindi sinusuklihan yung kanilang pagmamahal. But madalas, yung mga batang nagbabago in the end, sinasabi nila na, well, my mother was always there. My father was always there. Kahit na hindi sila siguro ganong nag-uusap. But the mere fact that you're present, the mere fact na sinasabi mong, anak, basta wag mong kalimutan na andyan kami palagi. Because many times, conversations are also non-verbal, no? Diba sa bahay, hindi naman kayo palagi nag-uusap. But the fact na nandun kayo, salo-salo, magkakasama, siguro, magkakatabi habang chinecheck yung mga Facebook post nyo, etc. Of course, may mga magulang na talagang very stricto. Sabi nila, okay, sa pagkaninan, walang mobile phones. No? That is a solution to this. May kaibigan ako na sinasabi niya, well, pag nagdala kayo ng mobile phone dito sa pagkaninan, wawasakin ko yung mobile phone. No? Of course, sometimes it can be that drastic. No? But siguro, well, in certain sense, pwede rin gawin yun na, okay, let's have an agreement. Part of our family vision, family mission, okay, magkasundo tayo at least for this hour, walang mobile phone. Habang kumakain tayo, walang mobile phone. Itabi natin muna yung mga gadgets natin. Okay. May nabanggit ka kanina, Doc Sen, siguro emphasize lang natin, no? Yung sinabi mo 5 portals or 5 ways. Languages of love and languages of gratitude. Pakiulit mo nga ito kung nabanggit mo na para sige po, matandaan ng ating mga tagapakinig. Alam niyo, tayong mga tao, iba't ibang klase yung expression natin ng love or gratitude sa mga tao. Yung siguro, enumerate ko itong 5 ito. Of course, it could be more than 5. Yeah? And many times, when we talk of gratitude, pwede nating i-express ito sa pamagitan ng words. Okay. Written or verbal. Ibig sabihin, okay, you write a note of gratitude, etc. Note of thanks to your wife, to your husband, to your children. And many times, dahil nakasulat ito, they keep it, no? And they look at it many times. But if you want to be, parang if you want to be happy, go back to your good memories. Mas maganda kaysa sasabihin mo lang. Yeah. Pero ngayon, nowadays, pwede din sa text. Pwede rin sa text, di ba? Pwede rin sa text. Then the other one is through tangible means. No? People can express their love or their gratitude by giving gifts. Whether it's flowers or chocolates or ano man yung sabihin natin. Okay, dahil you appreciate someone, okay, you give this gift. Then the next thing is yung physical. Whether it's a hug, whether it's a tap on the back, whether it's a kiss, no? You express your gratitude. Some families, natural yung they hug each other, they kiss. So that's an expression of love. The fourth language of love and language of gratitude is yung accompaniment or being just present, no? Na hindi mo iiwan yung tao naman yung mangyari. And then lastly, yung spirit of service. Na paglingkuran mo yung tao, yung paglilingkod mo yon sa kanila, expression of love mo, tulad ng mga paglilingkod ng mga nanay, ng tatay sa kanilang mga anak.
yung mga sakripisyo nila, those are expressions of love. Of course, tayo mga tao, pwede natin gamitin lahat yung mga yon, no? Ibig sabihin, hindi lang salita, sa gawa rin natin papakita. But yung physical touch, I think is something very important. Hindi ba pag nakamayan tayo, nakbayan tayo, or if you hug your lalo na yung mga may mga gulong pa sa atin na, no, na elderly na, if you hug them, it's something which is well, they value to so much. Ito po yung isang payo ko po na kung meron pa kayong mga magulang na ibig sabihin if they're still around, wag natin pong kaligtaan na tawagan sila. Wag po natin kaligtaan na bisitahin sila. Because the elderly, mga lolo at lola, well, sometimes, if not most of the time, their lives can also be very lonely. Mm-mm. There will come a time na wala na po sila. So now is the best time. Today, perhaps to this Sunday, is one good time para tawagan po natin yung mga magulang natin. Tawagan po natin yung mga kapatid natin na matagal na natin hindi tinatawagan. Kumustahin lang natin sila. And perhaps siguro, mahirap mang gawin, pasalamatan natin sa kanila. Kahit siguro wala silang malaking naibigay sa atin or wala tayong nare-recognize na may mabuti silang nagawa sa atin, pwede natin silang tawagan. Kuya, maraming salamat for being my kuya. Ate, maraming salamat for being my ate. Nanay, tatay, maraming salamat sa lahat ng binigay nyo. And you would see immediately, it changes your mood, your feelings, and it could change your relationships. That could be the start of a renewed relationship in the family, among relatives, and even the communities. Pwede rin po natin gawin to sa mga ating kapitbahay, no? Pasalamatan sila in different ways. Hindi nakasama mo dun yung physical hug, ha? At baka syempre. masabi tayo, That's why, madali tayo ng right, sexual harassment dyan. In some cultures, we also have to be sensitive po, ganun. But tayo ngayon, physical could be, many times it's a handshake. Ang handshake kasi hindi lang a sign of trust, eh. Many times when we thank someone, di ba? After a meeting, thank you, no? Kinakamayan natin. Okay. So, Doc Sen, ang isa sa mga alam natin, no, na nakaka-affect sa physical o emotional health ng isang tao, kung sila ay may kagalit. Okay? Although sabihin natin na talagang dapat magalit sila in a sense na talagang inagrabyado sila and things like that. Ito, yung kinikim-kim natin yung galit sa ating loob, no? Ito ay nakaka-affect ng gusto sa ating emotional at saka then afterwards yung physical condition ng tao na yon. Ano ang maipapayo mo dito at ito ba yung maipapasok ba dito yung sense of attitude of gratitude? I think related din dun sa gratitude yung forgiveness. Yung forgiveness. Siguro okay. Alam natin to yung nangyari siguro nabalita natin si Charlie Kirk. Okay. Yung nabaril, no? So he was a very 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 principled person, Christian, na nabaril siya. And then yung misis niya publicly forgave. Nagawang patawarin yung bumaril. Kasi sabi niya, kung buhay yung mister ko, ito yung gagawin niya. Pagpatawad. Because many times, kung tutusin natin, mahirap pong gawin, di ba? But, sabi nga nila, forgiveness liberates us. Forgiveness also precisely also helps us not just spiritually, but physically, mentally, and emotionally. Tunay po yan, mahirap gawin, no? But sooner or later, we have to learn how to forgive. Mahirap mang gawin. Kasi the other thing we can do is to retaliate, di ba? Pinatay yung mo, patay mo yung but in the end, you also suffer the consequences of killing someone. So forgiveness po is a virtue, no? Of course, related to all these things is also in kindness, no? Kindness, no? So in most cases, when we don't understand things, we go to the person who understands everything. We go to God. That's why po para sa ating mga Kristiyano, Katoliko, napakahalaga po ng prayer, no? Life of prayer every day, no? In fact, precisely when we don't understand everything, when we cannot bear the burdens of life, takbo tayo sa Diyos. At hindi lang tuwing panahon na may kailangan tayo or meron tayo. Yun ang importante. Anumang panahon, whether, that's why during good times, the attitude of gratitude makes us realize, okay, ito mga ito, dahil sa Diyos ito. And we can learn from other Christian brothers, sisters, no, of other faith. Na makita natin sila publicly, they're very grateful.
And I think, okay, I'm here in Baguio for a few more days. No, I've been here for a seminar, and I'm grateful for being in Baguio. No, grateful for the fresh air. Grateful for the fact that I could exercise more. Grateful for the fact that it's a very orderly city somehow. No, better than what we have in Manila, Metro Manila, Quezon City. So there are many motives for being grateful. And nice kong iwan po siguro sa inyo itong some suggestions like daily, when we wake up during the day, think of things that we should be grateful about. Grateful to God, grateful to our family. 3 to 4, 5 things that we are grateful about. That I'm still alive, that I have a family, that I can still eat, that I have a job. Or even if I don't have a job, I still have my family and friends with me. And then at the end of the day, let's also remember to give thanks. What are the 5 things, 6 things, 8 things that happened today? And then pwede nating isulat itong mga to. Because when we write down things, sabi natin sa ating cellphone, meron tayong mga note apps na pwede nating isulat or sa mga diaries natin, we record actually good memories na pwede nating balik-balikan. Because sometimes, ang tendency natin is to focus on the negative. Di ba madalas we also look back at good pictures, memories of the past. Nangingiti na lang tayo, naiiyak na lang tayo dahil those are good memories. No? So when we also record, kapag rin-record po natin, kapag sinusulat po natin yung ating mga bagay na nagpapasalamat tayo sa Diyos, sa ating pamilya, sa kapwa, nakita natin ang buhay really is just that. Okay, I mean there's so many things to be grateful about. Despite the fact na okay, we're really still suffering because after all, sabi nga, we're wayfarers, dumadaan lang tayo sa buhay na ito. It's a journey. And the attitude of gratitude, especially to God, disposes us to receive more blessings from God and from other people. So, sinasuggest mo, isusulat natin yun. Parang dinodocument natin yun na mababalikan natin, no? Kung yung mga kadahilanan kung bakit tayo nagpasalamat nung araw na yon. Right. Yeah. And then the other thing also, sabihin natin kung namamasyal tayo, naglalakad lang sa Baguio, wherever, kung sa may park, let's look around. What are the 5 things that I see around that I can be grateful about? The things that I hear that I should be grateful about. The things that I smell that I should be grateful about. The things that I taste. The things that I feel that should I be grateful about. When I see flowers, or when I see skyscrapers, mataas na building, I'm always amazed that, these people can build these buildings, no? At the same time, grateful to God that, okay, we have these people sacrificing themselves, of course, for their families, but, building these buildings. Or, a wildflower that you see around, nakita natin, mga wildflowers, well, this is something beautiful. It didn't happen by accident, no? It's something from God, no? So, which means, sinasabi po natin, even yung mga simpleng bagay, little things around us, could be motives for gratitude. Hindi ko po sinasabi na hindi mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Pero if we focus on just the mahirap, nangyari nga dyan parang nagiging yung parang closed mindset siya. Hindi nagiging growth mindset. We focus more on limitations rather than abundance. So, ano pa masasabi mo tungkol sa sa gratitude, no? Pero importante yung balikan natin yung mga nabanggit ni Doc Zen ngayong araw neto, no? Yung sense of gratitude, yung attitude na yon, yung pagsasabi ng thank you, no? Expressing appreciation, no? Appreciation, hindi lang recognition. Tapos yung i-document it. Tapos yung the mere fact that sa pamilya, kinakailangan kayo maipakita yung sa asawa araw-araw o sa mga anak, no? Tapos you have to listen, no? Right. And for you to listen to the kung ano man yung hinaing ng mga kasama bahay natin, kasama na sa bahay, importanteng tayo hindi tayo madaldal. We have to be silent to be able to do that, no? And then, of course, yung conversation is very important. Palagay ko, maraming bahay ngayon, maraming pamilya na hindi na nag-uusap Hindi na nag-uusap. Kung minsan, hindi na nakakasama-sama sa hapagkainan Right. Tapos, at saka para sa akin, ang pinaka-importante na banggit ni Doc Sen ngayon ay yung
pagdadasal. Right, yeah. Prayer. Being Dahil, grateful to God, no? be grateful not only to the family, to your husband, to your wife, to your children, but to God, because everything we have anyway, it comes from God. Yeah. Lahat ng ating sabihin talento o yung ating pinag-aralan o kung tayo merong kabuhayan, lahat na yan galing naman sa Diyos. Yes, yeah. In fact, Kanya number one na dapat tayo magbigay ng sense ng appreciation or gratitude is sa Diyos. yes, And the best way is to prayer, no? Kaya nga, Doc and Benny, yung, di ba, pag nagdadasal tayo, huwag nating kalimutan yung pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang problema. Pag nagdadasal tayo, yung humihingi lang tayo. Which is actually normal kasi ano naman, we're creatures, marami tayong kailangan. Pero tulad ni naman, kapag nagpasalamat tayo sa Diyos, mas masaya yung Diyos. No? Di ba? Mas masaya yung Diyos. No? Ito nga, meron tayong meron nakiko-quote sa Book of Psalms, no? Sabi nga dito, Psalm 9 verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. So we have to be grateful to God sa mga bagay na natatanggap natin, lalong-lalong na po doon sa mga hindi natin nababatid. Those good things that we have received na hindi po tayo aware. Hindi lang nanggaling sa Diyos, nanggaling din sa ibang tao. Tulad ng mga sakripisyo ng mga magulang natin na hindi natin alam, but ginawa nila para sa atin. By the way, Doc Benny, bago siguro tayo magwakas, nais ko rin i-share sa kanila na papadala ko kay Doc Benny po yung soft copy ng aking book on Gratitude Matters. No? May libro ka ng gratitude. On Gratitude Matters. Gratitude Matters. Yeah, living a life of thanksgiving. No? So, isa-share ko po ito sa inyo. You can bahagi niyo po kung sino man yung may gusto. Actually, nasa Amazon siya, pero pinamimigay ko na lang siya sa mga kung sino man. No? Kasi palagay ko, makakatulong kahit paano, magiging paalala sa iba na, oo nga no, I have to live a grateful life. I have to be more thankful sa Diyos, sa pamilya, sa aking sarili, sa aking kapwa, sa mga kasambahay na nasa bahay, sa mga empleyado ko, and people whom I meet. Of course, we are not naive na may mga nagkakamali tayo, may mga taong nagsasamantala. There are scammers who work 24/7 like the devil. But nga, it's still worth being grateful po kasi if we focus on the negative, we end up with a miserable life. But if we focus on being more grateful, we have a chance of living a more fruitful, meaningful life before God, before our family, and before the community that we live with. Okay, so kung merong interested sa inyo na to deal more on this research work ni Dr. Udani na yung pasasalamat, yung gratitude, pinangalanan niya itong Gratitude Matters, no? Mag-text lang kayo sa akin at papadala natin yung libro na yun through siguro pwede din sila Viber mag-email o sa akin. Mabuti pa. zenudani@gmail.com. Paki-spell mo nga yun, Yung Doc Zen Udani po, Z as in zebra, E-N, Zen, Echo November, then Udani, U, Ultra, D, Denmark, A, Alpha, N, Netherlands, I, India, at gmail.com, Zen Udani. Okay. At gmail.com. So, yun nga, kung interesado po kayo sa librong ito or any other material that I have on gratitude, padala nyo lang po ako ng email. No? Okay. So, nabanggitan ni Doc Sen kanina na hindi nakabase siya dito sa Baguio, sa Manila siya, pero kung gusto niyo siyang makontak o magtanong pa o may katanungan kayo at kung gusto niyo makuha itong kopya ng libro niyang Gratitude Matters, i-email niyo lang siya sa zenudani@gmail.com. In fact, this coming November 5-6, nasa Banana Conference ako sa Davao. Also to talk a bit about the importance of gratitude sa mga kumpanya, sa mga businesses na involved sa banana industry. Okay, so Dr. Zenon Arthur Udani, thank you very much. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon dito. At wala na po tayong oras at
Sa pamaalam po natin, sa ngalan po muli ng ating butihing obispo na si Bishop Rafi Cruz, ang ating station manager dito na si Father Rolly Buyaga na nag-celebrate ang kanyang 25th anniversary the other day, sacerdotal anniversary. Ang ating IT expert sa kabilang booth na si Rafi Ignacio. Ito po muli si Dr. Benito Sungan. Nagpapasalamat sa inyo na sinamahan kami dito sa loob ng isang oras na talakayan at muling nag-iimbita na magsama-sama tayo muli sa susunod na linggo. Salamat po and God bless. Nakasama niyo si Dr. Benito Sungan sa programang Payong Mediko mula sa eksperto. Abangan muli sa susunod na linggo.